Nagpasya ako mag-aral sa lungsod ng San Fernando, La Union nung ako'y bagong mag-aaral pa lamang sa kolehiyo upang takasan na nakakapasong init ng Pampanga at upang makapagpahinga rin pansamantala sa mga inaasahan ng aking pamilya. Ang aking tinitirahan ay nasa paanan ng bundok poblasyon, malapit sa lumang simbahan ng San Vicente at hindi kalayuan sa sikat na tanawin ng Tangalan Falls. Noong una ko narating ang lugar, akala ko ang lamig lamang ng hangin ang magiging kalaban ko. Ngunit hindi ko akalain na mas marami pa palang nakatago sa dilim. Noong unang buwan ko pa lamang doon, madalas akong gumagala sa daanan na tumatawid sa parang na San Ildefonso, isang lumang lupain na sinasabing dating pinaglalagakan ng mga biktima noong panahon ng gyera. Tuwing gabi, kapag umuwi ako galing sa klase, pakiramdam ko ay may nakasunod sa akin. Hindi naman nakakatakot kaagad, pero may bigat na parang dinadagan sa aking dibdib. Madalas kong marinig ang kaluskos ng mga dahon kahit wala namang hangin. At minsan, parang may bumubulong sa aking pangalan sa pagitan ng mga puno. Lumipas ang 6 na buwan at doon na nagsimula ang mga bagay na hindi ko na maipaliwanag. Halos gabi-gabi ako nakakaranas ng kaguluhan sa aking pagtulog. Gising ang aking diwa, pero hindi ko may galaw ang kahit anong bahagi ng aking katawan. Narinig kong mabibigat na hakbang sa loob ng aking silid. Parang may tao naglalakad-lakad ng dahan-dahan sa paligid ng aking higaan. Minsan naman, parang lumuluhod pa ito sa aking tabi at mararamdaman kong malamig na hininga na dumadampi sa aking pisngi. Hindi ko makakalimutan ang itim na asong nakita ko nung isang gabi. Nakahinto ito sa gitna ng sala, nakatingin ng diretsyo sa akin. Ang balahibo nito ay kasing itim ng kadiliman. Walang kahit anong puting guhit o mantsa. Parang hinihigop nito ang lahat ng liwanag sa paligid. Ang taas nito ay umaabot sa aking baywang, mga 35 pulgada ang sukat. At ang mga mata nito ay kasing dilaw ng isang lumang kandila. Bumubuka ang bibig nito at ang malapot na laway ay tumutulo sa semento na itunog na. Isang saglit akong natigilan at parang bigla ito nagbago ng anyo. Naging maliit, may matutulis na tenga at matang mapusok. Parang pusa, pero hindi. Noong una, binabaliwala ko na lamang sapagkat puno ang aking isip ng mga taktang aralin at proyekto. Pero hanggang ngayon, nanonood pa rin sa aking balat ang takot tuwing naalala ko ito. Isang beses, binisita ako ng aking mga kaibigan na sina Leneng, Marikit at Tala. Habang papalapit kami sa aking tinitirahan, biglang bumalot sa amin ang matapang na amoy ng sampagita at kalachuchi, mga bulaklak na karaniwang inaalay sa mga yumao. Walang nagsasalita sa amin. Ang tanging narinig lang namin ay ang aming mga yabag at ang bigat ng katahimikan na parang naghihintay ng isang bagay na hindi namin dapat makita. Ang aking tinitirahan ay may 2 silid tulugan, pero isa lang ang inuupahan ko. Ang kabilang silid ay laging nakakandado. Ang susi ay sinabi ng may-ari na nawala noong matagal na panahon pa. Ngunit gabi-gabi, madalas kapag 3:00 ng madaling araw, marinig ko ang marahan na katok. Parang humihingi ng pahintulot na pumasok o baka naman gustong lumabas. Lumipat ako sa mas murang tirahan pagkatapos, isang gusali na may 3 palapag. Nasa gilid mismo ng hardin ng alaala at ang lumang sementeryo ng bayan ng San Jose, sa hangganan ng La Union at Ilocos Sur. Ang pasukan nito ay nakatago sa likod ng matatalas na damo. Mahirap makita mula sa pangunahing daan, kaya't halos walang nakakalam na may nakatira doon. Noong unang gabi ko roon,
Maayos ko nang naisaayos ang aking mga gamit at naganda na akong matulog. Kusa akong nakatulog, ngunit bigla akong nagising sa aking panaginip. Naguhugas daw ako ng mga pinggan sa lababo at nang lumingon ako sa kanan, nakita kong isang matandang babae na nakasuot ng itim na damit at makapal na belo na tumatakip sa kanyang buong muka maliban sa kanyang kulubot na mga kamay. Hawak niya ang isang matalim na kutsilyong bakal at habang tumatakbo siya papalapit sa akin, sumisigaw siya ng garalgal. Umalis ka rito! Hindi ka nararapat sa lugar na ito! Lumayas ka bago mahuli ang lahat! Gising na gising ang aking diwa noon. Alam kong nakahiga ako sa aking kama. Narinig ko pa ang huni ng mga kuliglig sa labas. Ngunit hindi ko maibuka ang aking mga mata, ni hindi ko maigalaw ang aking mga daliri. Ang bigat sa aking dibdib ay parang may nakalagdan na buong katawan. At ang boses ng matanda ay parang nasa loob mismo ng aking ulo. Ilang minuto ako nagpupumiglas hanggang sa bilang bumigay ang aking katawan. Binuksan kong aking mga mata at wala namang tao. Pero ang hangin sa silid ay napakalamig. Amoy lupa at lumang damit ang bumalot sa buong kwarto. Ang ikalawang palapag ng gusali ay walang nakatira. Walang gamit. Nakasarado ang lahat ng pinto. Sabi ng may-ari, matagal na itong walang tao. Ngunit nung isang gabi, habang umakit ako patungo sa ikatong palapag kung saan naroon ang aking silid, biglang may narinig akong yabag sa ibaba. Mabibigat, mabagal. Parang may taong nakabota na nagsalakad sa simentadong sahig. Tumigil ako sa pag-akyat at sumigaw. Sino po yan? Walang sumagot, pero naramdaman ko ang bigat ng tingin mula sa dilim. Pagkatapos, may narinig akong mga bulong. Hindi malinaw. Parang maraming boses na nagsasalita ng sabay-sabay. Parang nagdadalamhati. Parang nagagalit. Tumakbo ko pa itaas at sinara ko ng maigi ang pinto ng aking silid. Doon ko narinig na ang mga yabag ay sumunod sa akin. Hanggang sa huminto mismo sa tapat ng aking pinto, nanatili ako nakadikit sa likod ng pinto hanggang sa sumikat ang araw. At buong gabi na yon, hindi tumigil ang marahang pagkatok at ang mga bulong na parang nagsasabi, Dito na tayo uuwi. Hindi na ako naghintay pa ng kinabukasan. Naglipit na ako at umalis doon nang hindi man lang nagpapaalam sa may-ari. Hanggang ngayon, tuwing dadaan ako sa lugar na iyon, sa paanan ng bundok o sa gilid ng lumang sementeryo, laging bumabalik ang pakiramdam na may nakatingin sa akin mula sa kadiliman. At minsan parang nakikita ko pa rin ang dalawang dilaw na mata na nakasunod sa bawat galaw ko. Magandang gabi sa inyong lahat. Sana'y ligtas at payapa ang inyong mga tahanan at walang aninong susunod sa inyo habang kayo'y natutulog. Magandang araw o gabi sa inyong lahat. Matagal na ako nakikinig ng tahimik dito sa channel na ito. Tuwing pagod ang aking isip sa trabaho o kaya sa pag-aalaga ng aking pamilya, dito ako tumatambay upang makinig ng mga kwento. Imbis na manood pa ng mga krimen sa telebisyon. Ito ang kauna-unahang pagkakataon na magbabahagi ako ng sarili kong karanasan. Hindi man ako sanay na magsalaysay ng maayos, sana pakinggan niyo ito. Mula sa puso at takot na naramdaman ko nung nakaraang gabi. Itong nakaraang linggo, hindi naging magaan para sa akin. Mula Lunes hanggang Huwebes, nagkasakit ang aking bunsong anak na si Lynette. Habang inaalagaan ko siya, bigla nang bumigat ang aking pakiramdam. Nanakit ang buong buto at kalamnan ko. Parang may nakadagan sa dibdib ko, kaya't hirap akong huminga. Nagkulong kami sa aming silid para hindi makahawa sa iba. At kahit unti-unti naman bumuti ang kalagayan namin sa tulong ng Diyos, may kakaibang ingay at gulo pa rin sa aking isipan na hindi ko maipaliwanag. Pero noong kahapon,
Bigla na lamang akong nilamon ng matinding pagod at pangamba. Parang biglang dumagsa ang lahat ng alalahanin. Mga gastusin, pag-aalala sa anak, mga inaasahan ng iba na hindi ko na alam kung alin ang uunahin kong harapin. Karaniwan naman, kaya kong pakalmahin ang aking sarili. Pero sa pagkakataong yun, sumabog ng aking damdamin. Umalis ako sa piling ng iba, nagkulong sa aking kwarto, at umiyak na walang tigil. Tila isang oras na tumulo ang luha ko hanggang sa manawa ng mga mata ko at manghina ang buong katawan. Patay ang lahat ng ilaw sa silid. Tanging mahinang liwanag na mula sa aking cellphone ang nagbibigay ng anino sa mga sulok. Kahit noong una pa man, kapag ganitong madilim, laging may nararamdaman akong nakatayo sa pinakamadilim na kanto. Nakatingin ng diretso sa akin, hindi gumagalaw at hindi rin lumalapit. Dati nababahala pa ako, pero dahil sa sobrang pagod at sakit ng damdamin, hindi ko na lamang ito pinansin. Akala ko, guni-guni ko lang dahil sa aking panghihina. Hindi na ito bago para sa akin. Mula pa nung high school, naranasan ko na ito. Noon pa man nakatira kami sa isang lumang bahay sa lungsod ng Malabon. Ngunit ang pinaka nakakatakot na bahagi ay ang sumusunod. Tuwing matatapos ng pag-iyak ko, kapag kalmado ng aking isipan at nakapikit na ako para magpahinga, biglang naninigas ang buong katawan ko. Maninigas ang aking mga daliri, mabibigat ang talukap ng aking mga mata, at hindi ako makagalaw kahit isang pulgada. Hindi rin ako makasigaw o makapagbigkas ng kahit anong salita. Pero gising na gising ang aking diwa. Narinig ko ang bawat huni ng hangin. Nararamdaman kong lamig sa balat ko at alam kong nakabukas ang mga mata ng kung anuman ang nasa kadiliman. Ito na yatang tinatawag na kaguluhan sa pagtulog o yung sleep paralysis. Sa bawat pagkakataong ganito, pinipilit kong iginagalaw ang dulo ng mga daliri sa aking kamay at paa. Habang paulit-ulit na nagdarasal ng tahimik hanggang sa unti-unting bumalik ang lakas sa aking katawan. Minsan pa nga, lilipat ako ng pwesto, iikot sa kama, pero babalik din agad ang pakiramdam na may nakadagan sa akin. Hindi ko rin makakalimutan ang pangyayari noon na nasa Malabon pa kami. Noong ako'y nasa 3 taon pa lamang sa high school. Ilang buwan pa lamang noon mula na lumipat kami sa bahay na iyon. At bago pa ito mapalinis o maprotektahan ng mga ritual. Gabi noon, maaga pa kaming matutulog dahil may pasok pa ako kinabukasan. Nasa kalagitnaan na ako ng mahimbing na pagtulog nang bigla akong magising. Hindi dahil sa ingay, kundi dahil sa bigat na parang humihila sa akin palayo. Hindi ko may galaw ang aking liig, pero parang may sariling isip ito na dahan-dahan lumingon patungo sa bintana, ang bintanang nasa itaas ng aking unan, kung saan sumisilip ang liwanag ng buwan. Sa dilim, tila may nakatayo roon. Hindi tao, hindi rin hayop. Isang anino na kasing itim ng uling, na parang nakadikit sa salamin at nakatingin ng diretso sa akin. Hindi ako makahinga, hindi ako makaiwas ang tingin hanggang sa biglang dumilim ang aking paningin at nawalan ako ng malay. Makalipas ang ilang linggo, lumapit sa lola ko ang anak ng isang magagamot na nakatira sa bayan ng Kawit, Cavite. Sinabi nito na habang dumadaan siya sa aming tinitirahan, nakita niyang tumatakbo ang isang maliit na bata sa loob ng aming tindahan. Pabalik-balik, nagtatago sa likod ng mga sako ng bigas. Kahit na wala naman kami ibang kasama sa bahay, kundi kapatid kong lalaki, na noon ay nasa paaralan pa. Agad niyang minungkahi na kailangan dinisin at bigyan ng proteksyon ang aming bahay. Noong araw na sinagawa ang ritual, nasa paaralan ako, kaya pag-uwi ko, tapos na ang lahat. Hindi nila kinuwento ang buong detalye ng mga nakita o naramdaman nila. Pero sinabi na lang nila na doon mismo sa bintanang yun, na nasa tabi ng aking ulunan, may nakitang nakatagong nilalang
na ayaw umalis. Ngayon, nakatira na kami rito sa bayan ng Silang Cavite. Matagal na bago pa maitayo ang bahay na ito, ang lupa ay pinapahinga na rin ng marami. Kaya't hindi bago sa lugar ang mga kwentong katulad nito. Sinasabi rin ng mga matatanda na bago pa daw ito masaayos, madalas daw na may narinig na tawanan at pagtawag sa gitna ng gabi. Pero sa paglipas ng panahon, unti-unti na rin tumahimik ang paligid, maliban sa mga sandaling katulad noong nakaraang gabi. Hindi ko masabi kung likha lang ito ng aking isipan dahil sa pagod, o kung totoo ngang may mga nilalang na nakikinig at nanonood kapag tayo'y mahina at nag-iisa. Basta ang alam ko lang, tuwing umiiyak ako at nag-iisa sa dilim, hindi ako nag-iisa doon. May nakatayo sa kanto, may nakatingin sa bintana, at may naghihintay hanggang sa tumigil ang aking pag-iyak. Ito lang pong aking maikling kwento. Pasensya na kayo kung medyo magulo o paikot-ikot ang aking paglalahad. Pero sana naintindihan nyo pa rin. Maraming salamat sa pagbibigay pansin. Sana'y maging ligtas po kayo lahat sa inyong mga tahanan. Isang taon nang nakalilipas, buwan yun ng Mayo, nalaman namin na may buhay sa aking sinapupunan. Nasa bayan kami ng San Antonio, Zambales noon. Hindi kami taga roon. Sumama lang ako sa aking kabiyak na si Dodong dahil may pinagtapos siyang trabaho sa mga taniman ng mangga. Ang aming tahanan at pamilya naman ay nasa bayan ng Baliwag, Bulacan. Isang linggo matapos aming matuklasan ang balitang ito, doon na nagsimula ang mangyayari na hindi ko malilimutan habang buhay. Naniniwala naman ako sa mga kwento ng aswang, pero hindi ko akalain na darating ang araw na mararanasan ko ito ng harapan. Lalo na at nagdadalang tao pa pala ako. Nagsimula ang lahat isang gabi. Lumabas kami ng aking kapatid na si Celia. Umalis si Dodong upang bumili ng tinapay at tubig sa tapat na kalsada. Nakabisikleta lang siya at naiwan ang kanyang cellphone sa bahay. Ilang sandali pa, nakita namin siyang nakatayo sa tindahan. Sabi niya, natagalan lang siya dahil hinihintay niyang dumating ang tindera na kumuha lang ng sukli. Nang magsimula kaming umuwi, dahan-dahan niyang inakbayan ng bisikleta para sabayan ng aming paglalakad. Pagkapasok namin sa bakuran, biglang may narinig kaming malakas na lagutok sa likod ng mga puno ng kawayan sa aming gilid. Kasunod noon, ang sunod-sunod na takol ng aso ng kapitbahay. Mababang ungol na parang nakakita ng kalaban, bago biglang tumigil na parang pinatigil ng isang mahigpit na kamay. Kinabukasan, habang nagtatrabaho si Dodong, kinausap niya ang kanyang kasamahan na taga roon, si Berto. Sinabi nito na noong gabing umuwi kami, nakita niya mula sa kanyang bintana ang dalawang matandang nakasuot ng mahabang puting damit na parang lumulutang habang sumusunod sa amin mula sa likod ng mga bakod. Nang marinig ito, ibinahagi na ni Dodong na buntis ako. Isang linggo pa lamang namin nalaman yun. Mula sa sandaling yun, hindi na kami nagugulat nang muling maramdaman ang kaniyang presensya. Ang inuupahan naming bahay ay mababa lamang ang palapag, pero ang bubong nito ay napakataas. Gawa sa yero at kawayan na walang anumang nakahawakan o ugnay. Walang pusa o ibang hayop ang makakakyat doon dahil hindi gumagamit ng mataas na hagdan. Ngunit gabi-gabi, narinig namin ang malakas na lagapak. Parang may mabigat na bagay na lumalapag sa dulo ng bubong. Kasunod ang mabibigat na hakbang na parang naglalakad ng dahan-dahan sa ibabaw namin. Sa labas, may mga manok at kalapate na biglang mag-iingay ng sabay-sabay. Tila nagpupumiglas at nagkakagulo, bago biglang tumahimik ng buo. Walang huling tilaok, walang huling huni. Parang biglang pinatay ang kanilang paghinga. Ang lamig ay tumatago sa dingding, at minsan,
Parang may mabigat na hininga na dumadampi sa aming bintana. Kinabukasan, gumawa kami ng mga proteksyon gaya ng payo ng mga tatanda. Naglatag kami ng mga dinurog na bawang sa paligid ng bakuran, pati sa ilalim ng bintana. Sapat na dami para umamoy ang buong paligid ng matapang na lasa nito. Nagbuhos kami ng mga asin sa mga sulok at sa gilid ng bahay. Nang gabi ngayon, gising kaming dalawa hanggang hating gabi. Sa kabutihang palad, wala kaming narinig na anuman sa bubong. Ngunit bandang alas 5 ng umaga, madilim pa rin at halos wala nang amoy ang mga bawang. Narinig namin ulit iyon. Isang malakas na lagapak. Pagkatapos, ang tunog ng mga butil ng asin na binabato mula sa itaas. Parang tinatapon nila ang proteksyon namin pababa. Minsan, umuulan ng malakas at nag-aakalang ligtas kami. Pero ang ulan ay panandalian lamang. Sapat na para hugasan ng asin sa bubong. Hindi sapat para punuin ang mga kanal. Meron akong naitalang tunog noong huling gabi namin doon. Nirecord ko gamit ang aking cellphone habang nanginginig sa takot. Pero hanggang ngayon, hindi ko pa rin kayang mapakinggan muli. Isang linggo lang kami nagtiis doon. Naghintay lang kami ng sweldo ni Dodong at pagdating ng Sabado, agad akong hinitid ni Dodong pauwi sa aming tahanan sa Baliwag, Bulacan. Nang bumalik siya sa Zambales para tapusin yung trabaho, kinakabahan pa rin ako dahil sa kabilang barangay lang namin, sa bayan ng San Ildefonso, nakatira ang pamilya ni Dodong. At doon na rin sila nakaranas ng ganitong mga pangyayari noon pa man. Ngunit nagpapasalamat ako sa Diyos. Ligtas ako at ligtas ang aking dinadala. Sa susunod na linggo, maglilimang buwan na ang aming sanggol na si Marie. Hindi ko na muling naramdaman pang takot na yun mula nang makauwi ako. Pero tuwing naalala ko ang mga hakbang sa itaas ng aming ulo, hindi ko maiwasan hawakan ng mahigpit ang aking anak at magpasalamat na nakauwi kami ng buo. Pangit ang aswang, nakakatakot ang aswang. Ang gabunan nakakatakot. Pero may nakita ako gabunan siya once a year kumain na klaseng aswang. Pero ang gwapo nakatira sa kondo. Ano po ibig sabihin ng gabi? Once a year lang ako kumain ng tao, literal na aswang. Ganun po. Pero maraming klase ng aswang. Ang ungog, hindi aabot ang buntis hanggang 2 to 3 months, nawawala na yung laman ng tiyan, ganun. Pinag-aralan ko rin ang mga pangalan ng aswang. Pero hindi lahat ay lehitimong aswang. Yung iba ay likha ng tao para patayin o sirain ng isang tao. Bilang explorer at traveler dito sa buong Pilipinas, para sa akin ang aswang ay magagamot din. Tinuruan ako ng pamilya ko na itak, walis tingting, holy water, asin, bigas, mga dasal. Pero ang mga dasal ay napaka-plain, hindi katulad ngayon ang dami, may pampalaglag ng asumang. Siyempre, dahil ako nakilala akong gano'n na hybrid aswang, siguro naman hindi ako malalaglag sa taas, malululain ako eh. Nakakita talaga ako ng nahihiwa yung katawan sa pamamagitan ng buhok nilang sobrang haba, biglang umiikli. May langis sa bewang na may buhok nila na kakaiba, tapos ilan lang siguro sila dahil sa digmaan ng dasal. Naniniwala ako na may anghel at Diyos, di ba? At na meron ding demonyo. God created, di ba, heaven, earth, and the dark, pero para sa akin, sa nakita ko, hindi sila ganun na nagpaparami. Ang tao ang nagpaparami sa kanila, kaya dumadami sila. Kasi parang kaisipan, takot, bangungot. Dadami ang manananggal kasi pwede silang manghawa. Pwede silang manghawa sa laway, sa dasal, manghawa para mapaghiganti. Tsaka maraming tao gusto maging aswang. Sabi ko, paano isasali ni ayaw nga ayaw ng Panginoon, ayaw ni God, allow. Yun.